baby. What a right, baby. Please bring the money to the Philippines. Taluoy ang mga Pilipino. Shame on you, Claire, anti-Claire. Ninyo ang kwarta sa flood control. Shame on you, anti-Claire, anti-Claire. Please, What a right, baby. please bring the money to the Filipino people. We have a big flood control projects come right now. I think we can hear you without that. Kapal ng mukha. They could play them on you guys? Yeah. You can film them all you want. No problem. We are harmless. We just want to let them know. Feel free to say what we want. Oh, come on. Harassing? Look what you did in the Philippines. No, we are not violent. We're pangit nyo. Ang pangit nyo. Actually, gumagawa sana kami ng reels para dito sa event na kung saan bumisita ang ating Pangulo sa Canada. So gumagawa kami ng reels, tapos may lumapit sa amin na Pilipino. So ngumiti ako, tinanong niya ako si UC Claire, sabi ko, yes. At doon, sinasabi niya, sumigaw na siya, you ask your president to resign. So kinuyog na kami. Samantalang, kung tutuusin, kami nagtatrabaho. Hindi kami nagbabakasyon dito. We're just doing our job, pero nahinto yun. Hindi na kami nakapagtapos ng aming pag-shoot ng reels dahil nga may mga Pilipino ganito yung ugali. Pero hindi ko alam kung saan sila grupo, pero yung naratibo nila, yung tipong BBM resign. Yung naratibo nila ay maleta. Yung naratibo nila magnanakaw. So, at sinabihan ako na pangit. Sabi at sinungaling. So, nung sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling. So, may mga ganyan tao. May freedom of expression tayo, pero hindi naman kailangan maging basta. Pilipino kayo, hindi naman ganyan na ugali ng mga Pilipino eh. How did you feel about that, Yusek? Did you feel threatened at any point? At that time, dalawa lang kasi kami ni Director Robert Sol. Kasi nga siya yung kumukuha sa akin. Siya yung kumbaga, sa kanya hawak yung camera. So, threatened. Siguro in a way, kasi dalawa lang kami. Hindi ko alam kung manalakit sila or what. Kasi parang, siguro yung grupo naman nila, parang kung sino man yung idolo nila, parang sanay sa bayolente. Yung pagiging bayolente. So, syempre hindi namin alam. Buti na lang, thank God, na pagtawid kasi namin, hindi namin alam na may mga police officers. So, pagtawid namin, so kinausap na namin sila. Kasi, sumusunod sila eh. Diba? So, pero, kung ganyan talaga ang magiging ugali ng Pilipino, hindi kayo uunlad. So, kawawa pa rin kayo. Thank you. Thank you po. Magandang hapon mga kasama at magandang umaga dyan sa Pilipinas. Nandito tayo ngayon sa isang sikat na Filipino fast food chain sa Vancouver, Canada. Dahil nandito ngayon sa loob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para makisalamuha sa mga Filipino crews na nagtatrabaho dito sa Filipino community. At kasabay nga nito, sinalubong si Pangulong Marcos habang nandito siya sa sikat na fast food chain. Sinalubong siya ng kilos protesta dito sa Vancouver, Canada. We are still waiting for accountability for the flood control corruption. The corruption that you referenced in your State of the Nation address last year. But still, today, no big fish have been held accountable.
lumabas na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Jollibee store. Kasabay nito nagsilabasan yung mga nakikilos protesta dito sa Vancouver, Canada. Kasabay rin ng kilos protesta nila at ang event ni Pangulong Marcos malakas dito sa Vancouver. Ang ginigit naman nakikilos protesta, hindi welcome si Pangulong Marcos dito sa Vancouver, Canada. At pinapanawagan nila na mabigyan ng hustisya yung nangyayaring korupsyon sa Pilipinas. Ayan, hanggang dito sa paglalakad ni Pangulong Marcos, sinusundan siya ng mga nakikilos protesta. So ayan, hinarangan na ng mga police authorities ng Canada yung mga nagkikilos protesta dito. At yan muna ang pinakahuling update mula. Are you with the ongoing rally in EDSA? I'm sorry? How concerned are you with the ongoing rally in EDSA? What do you make out of their motivation behind the rally? Well, everyone can hold a rally, and so he held a rally. Malakas ang loob ko kasi sa buong kasaysayan, ang iglesia, pag nag-rally, kahit napakarami, hindi sila nanggugulo. And that for me was the main concern that somebody might get hurt. Ang problema lang namin is that merong informasyon na siyempre merong mga mag-infiltrate, mag-agitate. Yun ang inaalala namin. Yung pinaka-importante sa amin, walang masaktan. Either tiga-iglesia o kung sino man na mapunta ron na manggulo. So let's just keep everything stable and peaceful. And so far it has been. So I thank everybody involved for keeping it safe for everybody. And sir, and your reaction to their allegation that your administration has been having a selective kind of justice daw po? Their opinion, I believe they're wrong. Thank you, sir.